Hi, hello mga kapobre. Coach MTV po. Muling nangumusta sa inyo lahat. Saan man kayo ngayon sa sulok ng mundo. Shout out po sa inyo lahat at ingat. God bless po sa ating lahat. Pag-usapan po natin ating buhay-buhay ngayon, kung ano po ang naging sistema na po ngayon sa ating kalakaran ng ating pamalaan. Parang lumalala ang sistema ng bangayan, hanapan, at tuklasan sa mga nangyayari ngayong mga korupsyon sa ating lipunan. Para tila ba'y napabayaan ng mga sambayan ng Pilipino. Parang sila-sila na lang ang naghahanapan, di maintindihan, di mawarian. Sa dami-dami po ng hirap ng Pilipinas. Sa dami na naghihirap, nagikao sa buhay, nanahimik na lang ang mga simpleng buhay, simpleng mamayan. Kumbaga, nagsikap na lang sa sarili na halos hindi na po umaasa sa ating pamalaan. Dahil sa kaguluhan, sa bangayan ng Senado at ng Kongreso, nawala na po tayo na hindi na po napansin ng pamalaan na sino man sa kanila ang mali o tama. Dapat pagtuunan pa rin ng pansin sino man sa kanila ang pagbibigay tulong sa mga mamamayan na nabubuhay ng simpleng buhay, hirap na buhay, halos wala nang makain. Magsasaka na halos hingiin na lang ng mga ilang negosyante ang kanilang produkto dahil sa baba pa ng presyong binibigay at inabot sa kanila. Kung ibibinta naman nila nasa mataas ang presyo, pero pagbilihin nila sa aming mga mahihirap, sa aming magsasaka, napakababang presyo. Puro yan lang po sa mga maliliit na business, no? Na talaga naman dumadaan din sila sa hirap. Dahil walang mga sariling sasakyan, walang sariling service na mga magagamit na kanilang mga produkto na inaangkat sa mga bundok. Inaangkat sa ating magsasaka. Kung i-compare mo sa malalaking negosante na namimili sa mga kabundukan at sa ating mga magsasaka, wala pong magagawa ating magsasaka kung hindi ibigay sa murang presyo ang kanilang mga produkto. Kasi ang inisip nila ngayon, mabuhay sila ngayon. Iba naman bukas. Iba naman kayod kinabukasan. May pambili lang kami ng bigas, ulam sa araw-araw. Masaya na kami kahit gaano kahirap ang buhay namin bilang isang magsasaka. Kinukuha sa bundok, binubuhat, sampo lang ng saging. Hinarvest sa bundok. Dumadaan sa mahirap na daanan. Bibili lang ng mura. Ng ilan nating mga may kakayahang negosyante, matataas ang kanilang kalidad ng pagnenegosyo.
sa larangan ng negosyo. Sila pa yung namimili ng mura. Nagbabayad ng mura sa ating mga magsasaka. Ang kinabubuhay lang ay pananim para lang may makain pang araw-araw sa kanilang mga pamilya. Ganun na ba ang sistema ngayon ng ating pamahalaan? Maka Duterte ka man, maka Marcos ka man. Ganun na lang ba? Diyan na lang ba kayo tututok sa bangayan? Hindi na ba ninyo napapansin na habang kayo nag-aaway, nagbabangayan, naghahanapan sa pira ng bayan, dumadami at patuloy ang mga naghihirap, nagkikao sa buhay. At tila ba'y baliwala na lang sa pamahalaan, baliwala na lang sa mga nakakupo. Ang pagbibigay po ng ayuda ay parang pangsandalian lamang. Hindi panghabang buhay. Bibigyan ka ng ayuda, for example, bukas. Ilang araw, ilang buwan lang yan ubusin. Lalo na po sa mga malaking bilang ng isang pamilya. Paano sa sunod? Ayuda na naman ba? Hanggang kailan magbibigay ang gobyerno ng ayuda? Ang totoong lunas, hindi po ayuda. Kung hindi, ang pagbibigay ng trabaho sa ating mga magsasaka. Sa ating mga kababayan na hindi nakapagtapos, mabibigyan sila ng trabaho. Lalo na po sa makapagtapos, yun po ang malaga. Hindi po ayuda. Trabaho na walang limit, basta kaya pa ng katawan. Tanggapin. Yan dapat ang ipanukala sa ating pamahalaan. Yan dapat ang gawin ng ating mga nasa pamahalaan. Wala kang mang grado o may grado, bigyan ng trabaho na ayon sa kanyang kakayahan. Ikaw may edad na, senior citizen ka na, bigyan ng trabaho na ayon din sa kanyang kakayahan. Yan po ang dapat ipanukalang batas ng sino mang naging congressman at sa sunod na congressman. Ganun dapat ang gawing batas para po masipagtigil ng ayuda. Dahil hindi po ayuda ang lunas kung hindi mabibigyan ng permanenteng trabaho. Walang regular na nangyari po 6 months, alisin na po dapat yan 6 months. Kung mayroon mang 6 months at hindi mamaalis man sa gobyerno yan dahil marami din mga total ng mga business sector, gawing renewal. Hindi na po magpalit ng tao, renew na lang. Tuloy-tuloy, pero renew. Hindi na po magpapalit ng tao para mabibilang po natin ang buong Pilipinas na kung sino yung walang trabaho. Kasi kung tatanggalin mo sa loob ng sa 6 months, iba na naman ang papasok mo. Paano mo mabibilang na lahat ng Pilipino may trabaho? Ako, lahat ng Pilipino, iilan na lang yung walang trabaho. Kung pagdating ng 6 months tanggal, palit na naman. Paano yung tinanggal? Yun na naman ang walang trabaho. Ito po isang
pananaw lamang ni Juan sa ating madlang people, sa ating mga kalakaran, sa ating pamalaan ngayon. Sana po mabibigyan ng pansin ang totoong lunas at kasagutan ng ilan nating maraming naghihirap sa bayan. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagbibigay suporta sa Chris MTV at sa ating Chris Misolis Charity Vlog. Naway pagpapalain tayo ng pong may kapal. God bless po. Shout out sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, saan man kayo ngayon sa sulok ng mundo. Mga OFW, ingat. Shout out po sa inyong lahat. Mga father, single dad, single mom, shout out po sa inyo. Ingat at God bless. Mabuhay ang Pilipinas.